welcome everyone. No? Narito ngayon at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. No? Bago ko basahin po yung ilang scriptures sa chapter 11 no, ng Nehemiah, nais ko mong ibahagi sa inyo yung summary ng every chapter, no, for us to have the idea where we are and where we have been, no. So yung Nehemiah chapter 1, it's all about vision. Chapter 1 is vision. Through this vision ay yung tinatawag na panalangin, no, dahil yung nangyari sa Jerusalem, yung balita doon ay nagtulak sa kanya, no. Ito yung tinatawag na trigger point for him to give himself doon sa call, yung pagre-restore ng nation, kasi yung pag-restore mo ng city is also restoration of the nation. So yan po yung chapter 1, it's about the vision, no. Then yung Nehemiah chapter 2, it's about the provision. Provision, kung merong vision, merong provision. Ayan po. God uses the king para yung kinakailangan ni Nehemiah ay mangyari. Yung kanyang safe passage, yung kanyang mga materials na kailangan. Of course, he already had a plan do sa kanyang journey. Then chapter 3, it's about motivation, no, na kung saan pinulong niya yung mga tao, kinausap niya. We are God's unique people. Meron tayong identity, meron tayong land na pinagtaniman tayo ng Diyos. Bakit tayo nasa foreign land? So it's time to go back. At nung naroon na nga sila is sabi niya na we need to unite. We need to work together. So ayan po, na-motivate niya yung tao, and because of that, no, then nagkaroon ng kanya-kanyang assignment kung sino yung magtatrabaho sa ganitong wall, sa ganitong area, no. That's motivation. Then pang-apat, yung opposition. Siyempre merong kukontra. Pag ang light nag-a-advance, of course yung darkness magre-resist yan, no. Yan po yun, meron tinatawag na opposition through the person of Sanballat, Tobiah, no. At yan po, merong opposition, that's chapter 4, no. Then we go sa chapter 5, ito naman yung tinatawag na oppression, yung tinatawag na problema, yung internal problem, na kung saan yung mga kapatiran o yung mga citizen o yung mga Jew, they are being oppressed by their fellow Jew, no, yung slavery, yung patubo o yung mga sinangla. Yan po, no, na it causes concern for them na hindi makapag-concentrate sa kanilang ginagawa. Ito'y distraction, no. There is being raised up, and of course Nehemiah address yung tinatawag na problema na to, no. He was able to handle it. Then yung chapter 6 is about persistence, no, yung persistence ni Nehemiah, kasi yung opposition continue, yung tinatawag na external enemy, they continue, no. But Nehemiah's persistence, yan po yon. Then finally, yung chapter 7, it's restoration, kasi they were able to build the wall in 52 days nga, no. Sabihin, yung building of the wall, hindi yun ang objective ni Nehemiah, hindi yun ang, of course, yung vision niya, I believe, is yung restoration of the whole nation, no, hindi lang yung mabuild yung wall. So yung wall is simply mawala yung tinatawag niya ridicule o yung pag-humble ng God sa kanila, kasi it's been in ruin. So yung kumbaga sa bahay, giba-giba siya, so walang moral, sabihin value yung
may-ari o nakatira doon because it's being destroyed. But once it's being built, naayos na din, tumaas na yung moral, nagkaroon ng tinatawag na hope, no? It's being restored. At nagkaroon ng tinatawag na order, nagkaroon ng administration. So now, meron ng tinatawag na defense, meron ng protection. Then we go sa Nehemiah chapter 8, inspiration, no? Through the word of God. Ayan po. Alam natin na ang salita ng Diyos, pag naipangaral, ito'y kumikilos, ito'y gumagawa, ito'y seed. Now, once it planted, it grows do sa buhay ng isang tao na makikita mo yung nagbabago yung kanyang pag-iisip, yung pananaw sa buhay, nagbabago yung kanyang buhay, nagbabago yung kanyang ugali, nagbabago yung kanyang perception na meron siyang tinatawag na hope for the future, no? Kaya nga napaka-importante na we are being inspired by the word of God. Kasi ito yung pinaka-energy natin, dito tayo kumukuha ng energy for being moving to move forward. So yan po. So ganun yung nangyari sa kanila, they were inspired when they hear the word of God. And through this inspiration, no, yung tinatawag na conviction to return to the Lord o yung repentance. Ayan po. That's chapter 9. Chapter 9 is the repentance. They come to their senses, na bago ng isip, na to decide to serve the Lord. Ayan po, maglingkod sa Panginoon. No, at hindi na ipurso yung kanilang tinatawag na self-agenda. Ayan po. So, ayan po, chapter 9. Then, chapter 10, ito po yung tinatawag na commitment, no? Yung covenant. They entered into commitment of covenant, no? Na paglilingkod sa Panginoon, no? Ayan po. Kaya, kumbaga sa kwan, sila nakipag-isa sa Panginoon, committing themselves, yung kanilang buhay, yung kanilang resources, what they have. They tithes, they support the work of the Lord, no? Yan po yun, yung covenant. Then sa chapter 11, I summarize it sa word na strength or recognition. Ibig sabihin, Jerusalem need to be recognized, no? At mangyayari lang yan if they be repopulated or they will grow and they will have impact sa kanilang tinatawag na neighbor. Ayan po. Okay. So we will go now doon sa chapter 11 ng Nehemiah. Then I will be reading siguro na mga few verses for us para isuwin makita natin yung where the Lord is working sa kanila regarding doon sa kanilang nasimulan dito. I'll be reading from Berean Standard Bible, no? Sabi po dito sa verse 1, now the leaders of the people settled in Jerusalem, and the rest of the people cast lots to bring one out of 10 to live in the holy city of Jerusalem, while the remaining 9 were dwell in their own towns. And the people blessed all the men who volunteered to live in Jerusalem. Verse 3, these are the heads of the provinces who settled in Jerusalem. In the villages of Judah, however, each lived in his own property in their towns. The Israelites, priests, Levites, temple servants, and descendants of Solomon's servants. Verse 4, while some of the descendants of Judah and Benjamin settled in Jerusalem. So ito po yung nangyari, no, na I believe si Nehemiah pagkatapos niyang mabuild ang wall, naglagay siya ng tinatawag na government o administration to bring an order.
Then they go do sa salita ng Panginoon na yung kanilang buhay ay ma-restore din. At alam po natin, no, dito sa ating pong inaaral, no, na sa chapter 11, nakita ko po dito, no, na doon sa sinasabi po dito, no, na yung pag-increase ng population sa Jerusalem, no, since na alam po natin na yung wall, no, yung wall meron siyang dalawang purpose, no. Yung wall itself has protection, no, o yung defense kung merong tinatawag na enemy. At the same time, it is a restraint dun sa loob na hindi siya basta-basta makakalabas, no. Katulad ng isang tahanan, no, sa isang bahay, no, meron siyang bakod. Bakit binabakuran? Para hindi makapasok yung magnanakaw. At the same time, kaya may bakod para hindi makalabas yung kanyang aso o yung bata, kung merong bata o whatever, na it is a restraint. So yan po yung purpose bali ng tinatawag na bakod. At nakita nga ni Nehemiah na since na meron silang bakod, meron silang protection, meron silang defense, meron ng mag-hold in the inside of them, but kukunti yung tao. Ayan po yun. Kaya dito, no, kinakailangan mag-increase yung population, no. Ito po in reference sa Nehemiah chapter 7 verse 4. Sinabi po dito, no, let me read. Now the city was large. So sinabi po dito, ang syudad ay malaki and spacious, so maraming lugar. But there were few people, pero kukunti ang tao in it, and the houses had not yet been rebuilt. Ayan po. So ibig from there atin po makikita, no, na kukunti ang tao, kukunti ang bahay, napakaluwag pa ng tinatawag na city, no. So alam po natin yung Jerusalem, no, meron siyang kumbaga sa we call it like old city, no, yung walled city. So sabi nga nung kukunti pa yung bahay, kukunti pa yung tao. But we know dito sa ating binasa na yung mga workers sa temple o yung mga connected sa temple, no, naroon sila, but not all of them, hindi lahat naroon sila, no. Atin pong makikita yan, no, na kinakailangan merong tinatawag na mag-volunteer para ma-populate ang Jerusalem, no. Kinakailangan mag-relocate, ika nga. Ayan po. At dito nagkaroon ng tinatawag na sabi dito, they cast lots, no. Sa bawat 10, isa yung kinakailangan lumipat doon, no. Ayan po, sinabi dito, no. At kinakailangan merong mag-sacrifice para doon titira, no. So, bali 4 Thursday ago, tama ba, o 3 Thursday ago, nagbigay ako ng introduction ng Nehemiah chapter 11, na nalaman po natin na ang Israel, they divided the land into 12 tribes, no. So meron silang kanya-kanya mga assignment kung saan sila titira, no. Kung ikaw yung sa tribe ng Judah, sa tribe ng Benjamin, ano pa yung mga ibang tribes. So isipin, yung tinatawag na ancestral land, they are in their ancestral land. Nung bumalik sila from Babylon, hindi lang sila nag-stay sa Jerusalem, but I believe they returned to their ancestral land as well. So bali itong kay Nehemiah, that this is the third wave na lumabas sa Babylon. So isabihin yung mga nauna, yung first at second wave na lumabas,
they are already in their places. They already prepared yung kanilang tahanan. So it means meron na silang tinatawag na territory, no? Meron silang tinatawag na dwelling place. At I believe kung merong kumbaga sa kano farmland na silang sinasaka, so may ginayin kanilang buhay. But somehow dito kay Nehemiah, no, nakita niya na kukunti ang nakatira. So kasi kinakailangan isibihin mapalakas ang Jerusalem, ang city. Ayan. Since meron na siyang protection, meron siyang kinakailangan mag-increase yung population niya, at ito yung nangyari through yung tinatawag na volunteer by casting lots. So kinakailangan mag-relocate yung 1 out of 10 sa kanila dito, no, para ma-populate yung city, kasi hindi pwedeng mahina yung city, kinakailangan merong tinatawag na population. Kaya nga dito sa Amerika kaya inaalis ni Donald Trump yung mga illegal, no, kasi ang gusto niya yung mga skilled sabihin yung may contribute sa kanilang economy. Kasi siyempre businessman siya. So hindi lang niya pupunta rito, later on kukuha ng benefit or gagawa ng problema, crime o whatever na magiging burden ng society. So yun ang gusto niya. Kaya as much as possible, itong term niya gusto niyang alisin, kasi ang isang country kinakailangan ng tinatawag na population. Kailangan ng ma-educate yung mga tao doon for them to thrive, para siya yung maging number 1 na ma-recognize, makilala. So dapat, kumbaga sa meron silang mga skill, meron silang mga talents, o meron silang i-contribute sa society para yung society is mag-prosper. So ganun din ang Israel during that time. Kailangan ni Nehemiah ng tinatawag na population o manpower para for the city to thrive. Now, dito po, no, alam natin ang Jerusalem is stand, no, ito tumatayo bilang the place where God dwells, as represented by the temple. So ang Jerusalem, makikilala siya na kung saan doon masumpungan ang Diyos na buhay o ang totoong Diyos. Subalit hindi siya strong because there's only few people, no? So kinakailangan ma-populate siya for Jerusalem na maging influence sa kanyang tinatawag na neighboring nation. Dito si Nehemiah, he took an action para i-populate itong city. Dapat nating malaman, no, do sa ginawa niyang action sa chapter 7 verse 1. Sabi dito, when the wall had been rebuilt, sabi dito, and I set the doors in place, the gatekeepers, the singers, and Levites were appointed. So ayan po, when the wall was completed. So nag-set up siya. So but somehow, kinakailangan populate or repopulate the city para mag-continue siya, no? Mag-continue siya at magkaroon siya ng tinatawag na recognition, kasi meron siyang tinatawag na assignment na dapat niyang i-fulfill. Ayan po. Kaya nga, Jerusalem stands where God dwells. Ayan po, na dapat na ma-recognize. So, sa atin po, no, sa mga iglesia, ito po yung tumatayo as Jerusalem, no, as Jerusalem, na kinakailangan na mag-increase ang population, no, kinakailangan ang church ay mag-grow para magkaroon ng tinatawag na recognition o impact o influence in the community, for people to know there is a God of heaven. Of course, kasi ang church kasi nagiging parang kwan siya,
yung absence ng tinatawag na mga miracles, signs and wonders, no? Kaya when Messiah came, when si Jesus ay nag-arrive dito, no? In-affirm niya o kinonfirm niya yung messiahship niya through signs and wonders. Ayan po. Kaya isibihin, people recognize that ito yung tao, hindi siya ordinaryong tao. Isibihin, sabi nga, a prophet, but he's more than a prophet. Ayan po, no? Merong tinatawag na evidence doon sa kanyang authority o merong confirmation sa kanyang tinatawag na ginagawa, no? So I believe ganun din dapat ang iglesia, kaya we need to return to the original intent na ang iglesia ay isang place na magkaroon ng distinction in the community because it is where God is. Ayan po. Doon it stands na maramdaman nila yung presence ng Panginoon, no? Yung ma-recognize nila, yung magkaroon ng impact, ika nga. So, yan po bali yung nangyari, no? Ngayon, titignan pa natin siya sa parang deeper, no? Of course, as a church, merong mga ministry kasi na kailangan i-repopulate din, no? Katulad yan yung prayer ministry. Yan ang pinaka-konti siguro na sabihin na dinadaluhan. So kaya walang tinatawag na, kumbaga sa kwan siguro yung understanding. Actually, ako noon, hindi ko gaano binibigyan ng importance ang prayer, no? But when I read yung spiritual warfare, yung ginagawa ng Diyos, no? In the spiritual realm through yung prayer warriors, na tayo ay kinakailangan, we need to go to the front line to fight on our knees sa mga enemies o sa mga enemy o sa mga threat o sa mga challenges. So we need to go sa front line. So kaya nga becoming God's army because we fight through prayer, yung tinatawag na spiritual warfare. At dito ko na nakita yung importance ng prayer. That's why nakita ko, no, sabi ko, I need to be one in the front line and to pray and to fight. Yan po yun. Kaya from there is na-enlighten ako, na karoon ako ng tinatawag na knowledge. It's very important, no, na sa iglesia ay maraming nananalangin. Ayan. As a warrior, as a fighter, as an army, that we need to go to the front line. So, ang kanito is yung tinatawag na to challenge or to educate yung mga believers para makita nila na kasi nga yung power nga nasa panalangin eh. Kaya kung kukunti ang panalangin, so less power. Pero pag maraming nanalangin, that's very powerful. No, very powerful. So, kinakailangan ma-populate yung tinatawag na intercession o yung prayer. Kaya nga, ito yung isa sa mga tinatawag na lakas. Sa mga prayer group, kinakailangan isibihin to spend more time in prayer. No? Of course, alam natin na kasi kumisan yung binibigyan natin ng time limitations. But I believe ito kinakailangan ng more time na kung saan those who are engaged to it, meron silang heart to pray, to humble before God, and to fight the enemy in the spiritual realm. Ayan po. Kinakailangan ma-populate siya o magkaroon pa ng more warriors, more army, more fighters na mananalangin para sa iglesia. Dito ko po nakikita yun, no? As we see yung church as a Jerusalem na kinakailangan ma-repopulate, no? Para ibig yung impact sa tinatawag na community. Kasi yung sa community dapat malaman ano yung need ng community,
kung paano makaka-extend ng help o ng support ng iglesia o paano siya magiging relevant sa community. Yan po yun. Hindi ko po alam yung pinost dyan na before yung grupo ni sa San Teodoro nag-evangelize sa palengke, no? Hindi ko alam kung gaano sila kalayo sa palengke yung kanilang pinaka-simbahan. But anyway, kasi natapos sila sa bahay, so palengke naman sa mga businesses naman, and that's good. So, dito, hindi ko alam, sabi ko nga, kinakailangan isibihin to educate and to challenge them, to inspire them na maging part nitong tinatawag na prayer group o mga intercessors, mag-increase yung kanilang number. This is one of the things na nakikita kong very importante, na important siya na wherein this lies yung tinatawag na power. Kaya nga sa mananampalataya individually, sabi nga nun, pag no prayer is no power. This is where we get kumbaga yung inner strength to move on, to go on. So we need this prayer, no. So bali dito, nakita ni Nehemiah na kulang ang population ng Jerusalem to bring an impact to other nations or recognitions, para ibig sabihin para magkaroon siya ng tinatawag na influence, no. Kaya nga yung mga bakit yung mga Jew hindi sila nag-volunteer? Sabihin, bakit kinakailangan magdodraw ng lot, yung casting of lot? Ayan po, no? Hindi sila willingly na nag-volunteer, no? Kasi I believe they miss yung point, no? Kasi siyempre meron silang sarili nilang kabuhayan. Meron silang tinatawag na tirahan. So okay na sila eh. So bakit pa sila lilipat sa Jerusalem? This is panibagong adjustment na naman, panibagong lipat na naman, panibagong challenge na naman, no, na hindi nila kabisado o trabaho, panibagong trabaho, panibagong effort, no. Ito po yung bagay, no, na kung saan yung I should say, kasi nga nagkakaroon ng tinatawag na mga pagbabago with regards sa method or sa strategy. Na-introduce nga yung G12 o D12 o yung intentional discipleship. Ayan po. Ito po yung mga change for us na magkaroon ng tinatawag na repopulation sa ating mga iglesia, na kinakailangan baguhin yung strategy, yung approach. Kaya during the time, during my pastoring sa Saudi Arabia, yung question ko nga na how to make a disciple, I do not know. Kaya gusto ko isipin karoon ng increase, but I do not know how to do it. At yun po yung nagiging problem. And on the other hand naman, sabi ko, pag nag-increase naman ng membership o na repopulate, ang second ko naman mapapansin o magiging pansinin. Yan po na magkakaroon ng parang security concern. So kaya doon, just let it go. But anyway, God knows our heart. At the end is dumating nga yung yung change na yung methodology o yung strategy na we adopted yung G12 na yon, no. At sinundan nga din ang tinatawag na yung pastoral theology. Pastoral theology mo na nauna din pagkatapos yung G12 na yung education o equipping ng mga believers. At ito nga po yung tinatawag na dahilan na pag merong disciple, they will continue. Kaya ito yung reason kung kaya yung church sa Jeddah hanggang ngayon they are in existence and they continue to thrive because merong tinatawag na education, merong tinatawag na equipping, merong tinatawag na intentional discipleship na ginawa
for them to continue. And I believe it will continue na yan po kasi they were trained, they were educated. Binigyan sila ng tinatawag na tool para ito ay gawin. At ito din po yung ating nais. Now, yung mga, I do not know how do you call them, nire-reject nila, ayaw nila magtrabaho siguro, ayaw nila magpasimula o ayaw nilang magkaroon ng change, no? Kasi nga by nature people resist change. Ayaw nila, komportable na kami dito eh. Ganito na lang, 3 P, program, preaching at saka prayer, okay na yan. Wala nang kailangan baguhin. Yun po yung tinatawag na resistance. Kaya isibihin si Nehemiah kailangan pumunta sa ganong drawing of lots para tinatawag na walang kumbaga sa kanya per-spare. So yung mga kumbaga sa kanya nalagyan ng kung sa kanila nagpatak, then willingly they gave themselves, no. But yung kinakailangan talagang volunteer. Now, I believe yung mga nag-volunteer na to, na itulak man sila o kasi nga yung Jerusalem stands in the presence of God. It is where God dwells. Ngayon, ang tanong, gusto mo bang to be in the presence of God? Do you like the place that where God dwells? Totoo po yun na mahirap. Sa kanila, magpapasimula uli sila. Magtatrabaho uli sila. Pero, ang reward, this is the place where God dwells. I am in the place where God dwells. It is the place na mapipelt mo yung kanyang presence. Kaya it's worth yung tinatawag na effort. Ayan po. Na yung number, of course, it tells you something. Kaya nga, numbers speak. So, yung repopulation ng Jerusalem, where God dwells, is something na maging strong ang city at ma-recognize siya. Through this, ibig sabihin, yung mga tao, kasi nga, success attracts success. Prosperity attracts prosperity. Kaya nga sabi sa Proverbs, yung mga mayayaman, yung maraming pera, maraming mga kaibigan. Bakit? Kasi it attracts yung success. It attracts. Kasi nga, yung pera, isang evidence na yung tao, successful. Yan po yun. Isipin yung nagtyaga, naghirap, nagpagod. Hindi po ito yung sa corruption. That's the bad money. Isipin yung katulad si Trump. Kasi he's a successful person kasi ilang bansa na meron siyang Trump Tower. Sa Pilipinas merong Trump Tower. Yung North Korea gusto niya lagyan din ng Trump Tower. So in many states sa United States, maraming mga Trump Tower, Trump Hotel o yung kanyang mga real property. So it speaks of success kaya marami siyang mga kaibigan. So ganun po 'yon, no? Kasi nga success attracts success eh. Sabihin, people will come to you pag successful ka. So kaya 'yon ang gusto ni Nehemiah, to repopulate the city, to attract hindi lang yung local people but yung sa foreign nations na knowing that Jerusalem is a dwelling place of God. The living God, ito po. At ito yung tinatawag na patotoo na these people will witness yung ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. At this is the part of restoration. Na yung restoration of course ng city, restoration ng nation, then restoration yung buhay ng mga tao na binago, then restoration na nagkaroon ng good government. At yung nga na maraming tao pa ang tinatawag na mag-dwell kasi yung number ng people it
signifies strength eh. The more people, the stronger. Ayan po. Kaya nga, di ba yung mga pastor na malalaki ang simbahan, ibang klase yan. Iba yung dating. Kasi yung kanilang confidence, no? It's been, number speaks. Ayan po yun. This is, kumbaga sa kanya, nakakalaki ng ulo, no? Pero hindi dapat ganun, no? So, ito po yung isang bagay, no, na pag nag-i-increase ka nga, it tells you something. Ayan po. And of course, alam natin na some of you, of course, God has already proven you. At yung still, others, they are thriving. No? Ayan po. So, bali dito, may mga, actually, mga leaders yung nag-move dito no, sa city. Kasi nga, ito yung isang bagay no, na yung mga heads o mga chiefs o mga princes o yung mga elders, yung mga leaders, sabi dito no, sa verse 1, now the leaders of the people settled in Jerusalem. So dapat talagang mga leaders ang magsisimula o mangunguna sa mga bagay na nais silang gawin para merong susunod sa kanila. Kaya dito, atin po makikita, no, sabi ganun, from the descendants of Judah. So, nilahad niya. Then sa verse 7, from the descendants of Benjamin. Then sa verse 10, from the priest. Sa verse 15, from the Levites. At sa verse 19, and the gatekeepers. So yan po yung merong mga responsibility. Sila po yung mga tagapanguna. At sila yung nagpasimula, no? Na sila mismo ay willing na tumira sa city. Ayan po. Where God dwells. Ayan po, because naroon yung temple. So, it's very important for us to see, no, na ano ba yung bagay na dapat maging strong sa iglesia. Ano bang part yun? Kanina nga, sabi ko nga, prayer. Kailangan maging kanyang prayer, no? So, dapat isipin na ma-recognize, no? Of course, isa pa dito yung, of course, yung sa music ministry, how they are entering into God's presence whenever we worship. No? Nakakapasok ba sa presensya ng Diyos? Ibig nalulugod ba ang Diyos? Yun po yun, no? Na hindi lang kumanta o hindi lang umawit. Na isipin, kasi pag mararamdaman naman natin if we have entered into the presence of God. Ayan po yun. Kasi nga, isa sa mga result nga, whenever we enter into the presence of God and we hear God, it brings joy, it brings peace, no? Yan po yun. Kaya yung mga kapatiran, no, because of the joy, no, tapos na yung service, ayaw pag umuwi, no, tuloy pa rin yung fellowship, no? Why? Because they got something, no, yung tawag na nagkaroon ng kalakasan, kaya tuloy yung fellowship, alright? Okay, dito muna siguro po ako mag-end, no? If you have something, kung meron kayong take dito sa ating pinag-aaralan, no? I will open siguro yung table for everyone, no? Na mag-share dito bago tayo dumako sa prayer. So, yun po yun. Just stop now and we'll hear from you. What is your take o yung inyong input? Any, I should say, additional input. Mag-unmute lang po kayo, then i-kuha ninyo yung picture niyo para makita po kayo. So last 2 Thursday, we heard yung mga political analyst. Ngayon naman, we need to hear yung mga theologians. Pero pong mag-share. Dr. Ronald, tahimik ka yata. Hello, Pastor. Satisfied na po dito sa mga narinig. Biyaya ng Panginoon. Si Pastor Paeng. Pastor Paeng, you have something to say? Si Pastor Frankie. Pastor Frankie, you have something to say?
Ilan lang pong things to note. Yung composition po ng mga groups that dwelt in Israel. Ano po yung mga yung groups of people na nag-repopulate sa Jerusalem. Una po ay yung mga priests. So kung i-simulate po natin sa ating pong mga iglesia or sa ating mga gawain, sino po ang katumbas ng mga priests? Mga pastors, senior pastors, associate pastors. They're the ones who lead. Okay, sabi nga doon ay rulers, rulers of the city. So sila yung nagmamaniobra, sila yung mismong nagmamanage ng affairs. In the same way, dapat yung mga pastors, senior pastors, dapat sila yung mga managers ng mga local churches na hinahandle nila. The second group, yung mga Levites, they are the ones who work do sa temple, no? So there should be a group of church members who will do the works upang yung mga pastors dapat hindi na yung mga pastors na nagtatrabaho ng mga menial works, kasi they should be concentrating on their work as pastors, ministers of the work. Yung mga Levites, they are the ones who do yung mga manual works, prepare ng ano. And then there's another group, yung mga singers. Nabanggit po yun sa verse 23 po yata, no? So kung natin yung praise and worship group, hindi dapat mawawala sa isang iglesia o sa isang gawain, sa isang congregation. And then nabanggit po kanina yung gatekeepers, which usually ay hindi nabibigyan ng importansya. Sino po ba yung mga iglesia po ba natin, may mga gatekeepers? Sino po yung mga gatekeepers sa mga local churches natin? No? Ito yung mga tinatawag po na, hindi ko po alam kung yung mga congregation natin, merong mga ushers. Sila yung mga nasa front line. Sila yung mga nagre-receive ng mga guests, ng mga members, no? And sila yung unang impression. Sila din yung nag-i-scrutiny, sila yung nag-let in and let out sa bahay ng Panginoon, no? At I believe yung gatekeepers, they are the ones that are given less importance sa mga iglesia. Pero knowing that in order to repopulate the city, kinakailangan may gatekeepers. Bakit? Sila yung unang bubungan. Ay pagka may gatekeepers na masungit, you think they will, pag gatekeepers na masyadong mahigpit, may mga gatekeepers na hindi nakangiti, how can you repopulate yung iglesia, yung local church, no? So I believe meron pa rin pong ilang mga grupo na nabanggit dyan, but things that we can learn from this and we can apply sa ating mga local churches is, ano ba yung mga grupo na nasa local church natin, na ating minamanage as pastors? Ano ba ang kulang? Meron ba akong mga ushers dito or ako lang palagi ang nagbumabate sa mga worship service? Ako yung nasa gate, ako rin yung nagpe-preach, ako rin yung nagpapakanta. Parang one-man show ito. We should learn from this na dapat meron tayong mga groups that would attend to particular responsibilities para maging healthy at para ma-repopulate ang local church natin. Kung ang ating iglesia has been existing for 10 years,
at hanggang ngayon ay 20 pa lang ang members. What has happened during the last 10 years? Ano ang kulang? Meron ba akong mga ushers na nagwe-welcome sa aking mga guests o yung mga guest ko one time lang pumupunta, hindi na bumabalik? Bakit? No? Am I doing, in short, we should re-evaluate our local churches. No? Ano ang kulang na grupo or na ministry? Ang tawag po natin ngayon sa ating sa mga groups na ito ay ministries. Anong ministry ang kulang? Aling ministry ang mahina? Kasi kinakailangan all the ministry should be working in unity. Dapat yan, walang pinababayaan na mahina. Dapat is everybody, every group should be working healthy, strong, cooperating, united. No? So yun lang po ang nais kong idagdag, and I hope yung atin po mga pastors, mga managers ng local churches would get something about it. Maraming salamat po, Pastor. Okay, all right. Thank you, Pastor Frankie. Si Pastor Pine, do you have something to share? Ano naman po, insight lang ng konti. Pero I agree sa mga napag-usapan natin. Bilang tagapangasiwa ng iglesia, tayo mga pastors, parang eye-opening sa atin. Kasi may mga bagay na sa loob ng iglesia, totoo yun may mga groups o ministry na overpopulated Meron namang groups na walang population na dapat nating ma-recognize kung saan dapat natin i-encourage ang bawat member para maging bahagi din sila nung mga ministries na dapat nilang atinan. So isang bagay na pag-iisipan po natin, ipapanalangin natin sa Panginoon kung ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin sa iglesia natin so that maging lively, maging productive, at magkaroon ng impact sa community, sa environment. Ma-evaluate natin kung saan tayo nagkukulang at para mapalakas yung areas na yon. So that maging productive ang lahat ng nagiging bahagi ng simbahan. Yun na po, Pastor William. At, thank you po. Thank you. Okay, thank you po, Pastor Pine. Meron sa Jeddah before, kasi gusto kasi niya sa music ministry. Sabi niya, Brad, hindi ka dapat dito kasi gusto mong kumanta, sabi niya, pero yung boses mo, hindi ka naman gifted Isipin yung kanta, walang hilig sa'yo. So, napunta siya bali sa ushering. So, my is better. So, yung ganun bali, no? So, kinakailangan we need to see kung saan sila talented, kung ano ang gifting nila, at kung anong skill nila, no? Doon kasi sila gagamitin ng Panginoon, hindi lang dahil, narito ako dahil masaya o dahil marami, no? That's not the way. Hindi dapat gano'n, no? So, dapat we need to see, no? Magkaroon ng tinatawag na balance. Hindi lahat tinawag doon sa bagay na yun, no? We need to balance at mag-operate. Dapat sila to where they were gifted at saka talented, no? At skilled. So, yun po yun. Alright, tayo po ay magtatapos na siguro sa panalangin. Let us pray. Heavenly Father, salamat muli, Panginoon Lord God, sa aming napag-aralan na ginawa ni Nehemiah, Panginoon, sa Jerusalem. Lord God, in one sense, Panginoon, yung servants mo, Panginoon, they are all Nehemiahs, Panginoon. At ang Jerusalem nila, Panginoon, yung kanilang local church, Panginoon, na ginagalawan, Lord God. And I pray, Panginoon, that they will have the wisdom like Nehemiah, Panginoon, to repopulate, Panginoon, yung mga hindi, Panginoon, na ministry, Panginoon, Lord God, na papansin o kukunti, Panginoon, ang gumaganap because mahirap, because yung tinatawag ng mga inconveniences o mga discomfort, Panginoon, o Lord God. We pray, Panginoon, o Lord God, na ito nga po, Panginoon, makita, Panginoon, Lord God, ng mga mananampalataya. At sila, Panginoon, ay magkusa, Panginoon, Lord God, na gumawa, Panginoon, Lord God. At totoo nga po, Panginoon, there are times that yung leader kinakalan, i-reassign sila, Panginoon, to do the task.
And we pray, Panginoon, Lord God, na yung mga malalagay, Panginoon, dito, that they will not complain and that they will receive it gladly, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, Lord God, sa bawat iglesia, Panginoon, Lord God, as you position, Lord God, your people in every community, Panginoon, Lord God, na they will, Lord God, have the impact. They will have, Lord God, the strength, Panginoon. They will have the influence, Panginoon, in the community where they are in, Lord God. I pray and I speak, Panginoon, wisdom, Lord God, like Nehemiah, Panginoon, sa bawat isa na ito, Panginoon, Lord God. And Lord, we can din, Panginoon, declare, Panginoon, yung Psalms 103, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na sa iyo, Panginoon, Lord God, na patuloy na ginagawa, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pastor, sa bawat lingkod mo, Panginoon, o Lord God, na kung kami nga po, o Diyos, ay patuloy na magpupuri, patuloy kami, Panginoon, sasamba, patuloy, Panginoon, Lord God, na itataas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, o Diyos. Lord God, I pray, Panginoon, ang benefit, Panginoon, o Lord God, ay mangyari, Panginoon, o Lord God, ay maganap, Panginoon, Lord God, sa bawat isa. Lord God, the forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases, redeeming our life from destruction, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Lord God, I speak, Panginoon, wellness, wholeness, healing, O Lord God, sa bawat lingkod mo ngayon na narito, Lord God, maging, Panginoon, doon sa hindi nakadalo. We speak peace, Panginoon, to every home, O Lord God, na ikaw nga po, Panginoon, ang aming source, and that ikaw, Panginoon, O Lord God, ang magbibigay ng every provisions, Panginoon, O Lord God, that there will be always food on the table, O Lord God. There will be always clothes on the back and roof over the head, O Lord God. Father, we bless your holy name. We recognize, O Lord God, that truly, Lord God, you want your people to be blessed. You want, Lord God, your people, Lord God, to experience your goodness. At muli, Panginoon, sa aming Panginoon, O Lord God, pagtitipon, salamat po, O Diyos, na patuloy, Panginoon, nagbibigay ka, Panginoon, Lord God, ng magandang signal, na magandang panahon, Panginoon, O Lord God. And we speak, Panginoon, O Lord God, that you will give good success, Panginoon, unto your servants at sa lahat ng churches, Panginoon, Lord God, na gumagawa, kumikilos, that truly nga po, Panginoon, kung merong vision, merong nga po, Panginoon, provision as what you have did to Nehemiah. At salamat muli, Panginoon, Lord God, for the joy, hallelujah, for you have given unto your servants, for the peace that passes all understanding, at patuloy, Lord God, the victory that we have in Christ. Salamat po, Panginoon, that we can overcome because of the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Salamat po, Panginoon, O Lord God, sa iyo, Panginoon, kabutihan sa amin. We bless you. We praise you, Lord God. And this is our prayer in your matchless name, in the matchless name of Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. 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 Amen.